Hi guys, Hirobu na sa'yo. So, kumusta tayong lahat guys? This is Ryan in South Korea. So, sa ating mga followers sa Facebook, sa ating mga IPS aspirants, sa ating 29,000 followers sa Facebook guys. So, kumusta tayong lahat? At meron tayong isang tanong dito guys, galing sa isa sa mga followers natin. Sabi niya dito, paano ka nakapunta ng South Korea at ano ang kailangan para makapunta ng South Korea? So, unang-una guys, paano ako nakapunta sa South Korea? Unang-una, kailangan natin mag-aral ng Korean language. So, pwede tayo mag-self-study, pwede din tayo mag-KLC or yung Korean Language Training Center. So, pwede tayo mag-aral doon para mag-guide tayo kasi mahaba yung proseso guys sa pagpunta ng South Korea. So, mahaba yung proseso, pero kahit self-study tayo, pwede tayo makapasa. Pwede natin maipasa yung exam. So, bakit kailangan nating mag-aral ng Korean language guys para maipasa yung exam? Kasi sa pagka-Korea, mahaba yung proseso, walang agency, DMW lang. So, kailangan nating maipasa yung exam. Pero pag self-study ka guys, mahirap. Mahirap kasi sa'yo lahat, walang mag-guide sa'yo. Pero pag nag-KLC ka, i-guide ka nila lahat mula umpisa, mula sa registration hanggang makapunta ka na ng South Korea. So, una, kailangan mo ipasa yung exam. Pagkatapos ng exam, may skills test pa. Pagkatapos nun, skills test medical. Mahaba yung proseso guys, medical. Tapos, susunod doon is, ayun, magpasa ng mga documents para magpasa sa DMW para ipasa sa HRD Korea. Dito sa Korea para ma-lining up na for selection. So, yan yung proseso guys ng pagko-Korea. So, mahaba yung proseso na pagdadaanan natin, pero pag nandito na tayo, sulit na sulit naman na. So, sa ating mga IPS aspirants guys, sa mga wala pang idea kung paano yung proseso dito sa South Korea. So, ayun yun, kailangan natin mag-aral ng Korean language para maipasa yung exam. Yan yung pinaka-importante sa lahat guys, yung maipasa natin yung exam. Yan yung tinatawag na first round bago tayo makapunta sa second round, which is the skills test. So, madali lang naman yung skills test guys, ang mahirap lang is yung exam. So, kailangan natin ipasa yung exam. Passing na exam is 22, 40 items. Kailangan mong makakuha ng 22 out of 40 or 110 out of 200 para maipasa mo yung exam. So sa skills test, yan yung second round at huwag mag-alala dahil yan yung kinakamadali sa lahat ya guys, yung skills test dahil scripted lang yan lahat. Okay, sir na nagtatanong kung paano ako nakapunta dito sa South Korea. So ayun lahat yon. Kailangan nating mag-exam sa DMW. Walang agency ang pagpunta dito sa South Korea. DMW lang. So, hindi katulad ng ibang ibang bansa pag nag-apply ka, halimbawa Taiwan, dadaan ka pa ng agency. So, dito sa Korea, walang agency, sa'yo lahat yung gastos. sa'yo lahat guys. So, walang placement fee dito. Yan lang din yung kagandahan dito sa South Korea, walang placement fee. Hindi katulad sa iba na may agency, may placement fee, so malaki yung placement fee. So, dito wala guys. So, yun lang. Bali, lahat ng medical dito sa South Korea guys at tatlo. Pagkatapos mo may pasa yung exam o sa skills test, pag naipasa mo na yung dalawa, medical na agad. Tapos, yung pangalawang medical pag na-hired ka na. Tapos, yung pangatlong medical pag nandito ka na sa South Korea. So, good luck guys sa ating mga IPS aspirants, sa mga may idea na o sa mga beginners na wala pang idea kung paano yung proseso pagpunta dito sa South Korea. O sa nagtatanong kay sir, sana sagot yung tanong mo. So, ayun lang guys. Sanyo.